Mga Gilas fans, hindi ito simpleng usapan tungkol sa next game. Ito ay usapan tungkol sa survival. Ito ay laban para manatili ang Pilipinas sa world stage. Sa darating na qualifier sa FIBA Basketball World Cup 2027, haharap ang Gilas ng mga bansang hindi basta-basta. New Zealand, Australia at ang patuloy na pagngangat ng Japan. Ang tanong ngayon, handa ba ang Gilas Pilipinas? O di ba kaya kulang pa ba ang paghahanda para sa mas mabigat na laban? Ang Asia qualifiers ng World Cup ay isa sa pinaka-demanding na sistema sa international basketball. 16 teams ang magsisimula pero 12 lamang ang uusad sa second round. At sa huli, ilang shoot na lang ang makukuha para sa World Cup. Automatic qualified ang host kaya lalong tumindindi ang laban para sa natitirang slot. Hindi ito tulad ng one-time tournament. Ito ay multi-window format, home and away. Ibig sabihin, kailangan ng consistent sa loob ng ilang buwan. Kailangan handa kahit kulang ang preparation time. Kailangan malalim ang rotation. Isang maling window lang, pwede ka nang mahuhulog sa standings. Maraming fans ang umaasa na baka makaiwas tayo sa pinaka-malalakas. Pero sa reality ng format, makikita at magkikita pa rin ang malalakas na grupo. Ang Australia, puno ng NBL at international push, physical defense, structured offense, sanay sa high-pressure games. Ang New Zealand, disiplinado, malakas ang wings, magaling sa transition, may outside shooting. Hindi man sila puro NBA stars pero world level ang system nila. Kaya ang goal ng Gilas, wag masweep, magbabago ng momentum ng buong grupo habang tahimik ang iba. May malaking development sa Japan. Sa B-League, nahahasa ang ilang pangunahing Gilas player. Si Kai Soto, expose sa mga 7-foot imports, street bigs, physical post battle. Si Dwight Ramos naman ay naghahasa sa spacing, decision making, defensive switching. Ang B1 League ay mabilis, structured at mataas ang basketball IQ. Hindi lang ito exposure. Ito ay preparasyon laban sa physicality ng Oceania at teams. Sa modern FIBA basketball, mahalaga ang size. Pero mas mahalaga ang positioning at decision making. Si Kai may height advantage, may improved footwork, mas compose sa pick and roll coverage. Oo, may injury history. Oo, may games na inconsistent. Pero laban sa Australia at New Zealand, hindi lang scoring ang kailangan sa kanya. Kailangan ng rim protection, defensive rebounding, interior presence. Kapag kontrolado ng Gilas ang pain, bumabagal ang kalaban. At doon pumapasok ang value ni Kai ng veterans presence ni John Mar Pajardo. Ang isa sa pinaka-mahahalagang factors, mga kaslam, coaching stability. Si Tim Cone ay kilala sa structured triangle concepts, rule, clarity, discipline, and spacing. Sa FIBA ay hindi laging panalo ang flashy plays. Mas nananalo ang team defense, proper rotations, low turnover. Kapag buo ang chemistry ng core, mas mabilis ang adjustment kahit kulang ang practice time sa bawat window. Hindi natin pwedeng sabihin na madali ito, pero hindi rin imposible.
Ang realistic target, sweep and winnable games split against the mid-tier teams. Still at least one win versus top 10. Sa tingin mo ba, saan tayo na mas malaking tsansa? Sa Australia o sa New Zealand? I-comment mo sa baba. Like and subscribe at share para sa detalyadong realistic na gilas analysis. Dahil ang laban na ito hindi para sa isang tournament. Ito ay laban para sa kinabukasan ng Philippine basketball. Magandang araw mga kaslam!